Rodolfo, pwede ba tayo naman mag-usap? Gusto nga rin kita makausap eh. Bakit? Bakit lahat nito ginagawa mo kay Isabela? Hindi ka pa pala sinasagot ni Isabela eh. Maghihintay ako kahit gano'ng katagal. Lalabanan kita. Ano ibig sabihin? Liligawan ko sa Isabela. May the best man way na lang, pare. May the best man yun. Oy, kain na! Kain na tayo. Ay, Isabela. Oh. Eh, di mo pa sa akin tinatanong kung saan yung trabahong inaalo ko sa'yo. Eh, saan nga ba? Sa San Victores. Magiging alalay ka ni Antonina. Okay ba sa'yo? Talaga? Rodolfo, magkakamatayan tayo kapag sinabi mo kay Nani kung saan ako magtatrabaho, ha? Eh, paano ko malaman niya? Kaya nga huwag masasabihin, eh, please. Sige, ikaw bahala. Salamat, ha? Ay, kakain na tayo! Nagbubulungan pa kayo, ha? Wala yun. Kain tayo? Sa sobra-sobrang takot ko kahapon, nakalimutan na kitang pasalamatan. Para sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Joaquin. Lalong-lalo na yung pagtatanggal mo sa akin sa mama mo. Masawa kita. Natural lang na pagtanggol kita. Minsan kasi hindi ko na alam kung talagang mahal mo pa ako. Ka ba, Violeta, mahal mo? Oo naman. Magsiselos ba ako ng ganito kung hindi kita mahal? May naalala lang kasi ako eh. At saka ikaw din may kasalanan ko bakit. Lagi mo kasi sa akin pinapaalala si Avancenia. Hayaan mo, Joaquin. Hindi na kita pagdududahan. Tsaka pangako, hindi ko nababanggitin uli si Avancenia. Isang tanong lang, Violeta. Naalala mo ba nung matagal ng panahong nakalipas, may sinabi ka sa akin bago umalis si Avancenia? Sigurado ka bang walang sinabi sa'yo si Avancenia bago siya umalis? Na magkita muna kami? Wala nga eh. Bigla na lang siyang umalis. Di walang eksplanasyon. Hindi nga sinabi kung saan siya pupunta eh. Pero bakit? Ba't na lang siya bigla aalis ng gano'n tapos iiwan niya ako? May nagawa pa ako sa kanya. Joaquin, kung may sinabi sa akin si Avancenia, bakit ko naman itatago sa'yo? Di ba? Pagtulungan natin hanapin si Avancenia. Kaya, paano? Tsaka, saan? Eh, di ba nga, bigla na lang siyang umalis. Lahat ng gamit niya, dala niya nung umalis siya eh. Ate, anong sinabi niya? Eh, pinilit ko siyang makipagkita sa'yo, pero ayaw niya eh. Pero ate ko talagang mahal niya ako. May intindihan naman yan, hindi ko naman gusto yung nangyari sa akin, ate.
Avancenia, iba na ang pag-iisip ng mga lalaki ngayon. Importante sa kanila na sila ang makauna sa kahit na anong bagay. Pero, hindi ko naman ginusto yung nangyari sa akin, ate. Alam mo naman, hindi ko naman kasalanan. Naiintindihan niya yun. Kung naiintindihan niyo ako, bakit ayaw niya makapagkita sa akin? Bakit ayaw niya ako patawarin sa kasalanan hindi ko naman ginawa? Yung perang binigay ko sa'yo, magagamit mo yun sa pagbabagong buhay. Hindi lang yun. Magagamit ko din yun sa paghihiganti ko. Hindi yata. Hindi ko na matandaan. Tulungin tayo. Huwag na muna. Joaquin, ayaw mo na bang masundan si Dennis? Ayoko na. Tama na sa akin ang dalawang anak. Inay, sa atin to? Sa atin to. Paano nangyari yun? Nung bata ka pa, maliit ka pa nun, nung pumunta ako sa Japan para magtrabaho, sinwerte naman ako. Nakapag-asawa ako ng Hapon na minahal ako. Nung isang buwan na namatay siya, iniwan niya lahat sa akin ng ari-arian niya. Kaya ito. Kain na. Ay, kayo po muna. Alam mo, pagka ganyan tatahi-tahimik ka, kinakabahan ako. Kasi alam ko meron kang gustong sabihin sa akin o may gusto kang hilingin sa akin. Ano yon? Nanay, huwag na po kayo magtrabaho. Hindi na ako magtatrabaho. Opo. Abi, anong gagawin ko dito sa bahay? Baka lalo ako magkasakit. Hindi, ganito na lang, Nay. Yung ihaw-ihaw natin, lagyan na natin dyan sa labas. Dyan na lang po kayo sa labas. Huwag na kayong bumalik sa palengke. Sige na, Nay. Abay, saan tayo kukuha ng pera? Tatanggapin ko na lang po yung inaalok na trabaho ni Rodolfo sa akin. Ayun! Gusto mo magtrabaho. Teka muna, ano bang klaseng trabaho yan?
Isabela, tingin ko sa'yo, nakapag-desisyon ka na. Eh, bakit nagsasabi ka pa sa akin? Eh, nanay, para rin naman sa atin to eh. Ayaw niyo gumastos ng gamot. Pero pag nagtrabaho naman kayo, hindi naman po kayo gagaling. Pero paano ang pag-aaral mo? Bahala na yun, Nay. Ano naman eh, kahit ilang taon naman, pwede naman ako bumalik sa pag-aaral, di ba? Sige na, Nay. Payagan niyo na ako. Teka muna, ano ba talagang trabaho yan? Eh, hindi ko pa po alam, Nay eh. Pero sigurado hindi naman ako pababayaan ni Rodolfo, di ba? Ayun pa ang isa. Lagi kayo magkakasama ni Rodolfo. Paano si Santi? Isabela? Santi? Ay, sa akin, Nay. Ay, Ay, Isabela. Santi. Ano yan sa... Gandang umaga po. Magandang umaga. Pwede ko ba ipaalam si Isabela kahit isang oras lang ho? May ipapakilala lang ako sa kanya. Dumating na ho kasi yung nanay ko eh. Oh, ano Rodolfo? Nasabi mo na ba kay Isabela? Opo, senyora, pero mamaya pa siya sasagot eh. Eh, yung sweldong bibigay ko sa kanya, nasabi mo na rin. Hindi pa po, pero alam kong pinag-iisipan niya na maigi. Alam mo, siguro mas mabuti kung dadalhin mo siya rito ng personally. Ako na ang kakausap sa kanya. Sige po. Sige. Lala, ano pong pinag-usapan niyo? Naku, surprise. Yung magiging assistant mo, makikilala mo na rin kung sino. Ang aga na umalis ni Rodolfo. Eh, kakausapin kasi yung amo namin eh. Importante raw. Driver, kakausapin ng amo. Bago yun, ha? Kasi yung amo namin, dumating yung bagong apo niya. Eh, kailangan daw ng PA. Alam mo ba yung PA? Ibig sabihin ng PA, personal alalay. Or in English naman, private alila. Naghahanap sila para sa apo nila. Eh, bakit si Rodolfo? Meron kasing nirekomenda si Rodolfo eh. Sino ako? Saka pa. Si Isabela. Ang alam ko, ikaw nga yata eh. Kung hindi ikaw, si Nanay Rebecca. Alam mo, kailangan ko na maglaba kasi tuyo na yung mga naplansya ko eh. Ha? Una na ako sa'yo. Ito pala yung bahay namin. Tuloy ka, tuloy. Santi. Ayan, dito na kami nakatira ngayon. Uy, nanalo kayo sa loto? Ay, totoo. May tubig. Hindi, dumating na yung nanay ko, di ba? Ay, oo. Nay! Siya nga pala po si Isabela, yung sinasabi ko sa inyo. Magandang araw po. Santi, pwede ba kitang kausapin? Sandali lang, ha? Bakit yun naman binaso si Isabela? Santi, dediretsuhin kita. Ayoko sa babaeng yan. Bakit? Bakit? Tignan mo nga katayuan mo at sabihin mo sa akin bagay kayo ni Isabela. Nay, ang bilis naman pumasok sa ulo yung konting pera natin. Kung magiging problema sa inyo yung estado ng buhay ni Isabela, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi niyo ako mapipigilan. Excuse me. Ayaw na ni Joaquin ng pangatlong anak, kaya hindi makakalusot ito. Papatayin mo yung anak ko? Ernesto, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, wala sa'yo ang desisyon. Pero ako yung ama. Pero akin ang katawan at hindi ikaw ang asawa ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag lumabas ito, masisira lahat ng plano ko. Isabela. Galit yata sa akin yung nanay mo eh.
Hindi. Nahiya lang yun kasi nagulat siya na may bisita kami dumating ngayon. Kaya yun, hindi galit sa'yo. Kasi pareho mo naman talaga kami binigla eh. Oo nga pala, sabi ni nanay, kain daw tayo dito minsan. Sige. Uuwi na ako kasi walang kasama si nanay eh. Hatid na kita. Sige. Kuya Alan, mauna na po ako ha. Sige, ingat ka ha. Sige po. Kuya, hatid ko lang. Matigas na pala ang ulo ni Santi. Nagmana sa ama. Kung manis siya sa ama, di sana duwag din siyang kagaya ko. Takot na matawag na anak ang kinikilalang kapatid lang. Ang dami palang sorpresa sa katawan ng Santing mo. Alam mo, Rodolfo, selos lang yan. Teka nga pala, itong trabaho ang binibigay mo kay Isabela, saan ito? Sa amo ko po. Sa amo mo, saan nga? Sa Makati. Sa Makati. Itong amo mo, anong pangalan nito? Pwede ko pa itong makilala. Ha? Hindi mo alam ang pangalan ng amo mo? Victoria po. Victoria po yung apelyido nila. Yun naman pala eh. Tagal-tagal mo nag-isip. Hindi. Kasi po, senyora, senyor, ate, kuya lang po tawag ko sa kanila eh. Rodolfo! Oh, dito ka na pala. Ayan si Rodolfo. Kayo na ka pa hinihintay. Tungkol daw dun sa yung trabaho mo inaalok sa'yo. Ay, hindi ko nasabi sa'yo, Santi, kasi sinurpresa mo naman ako eh. Si Rodolfo may naalok sa aking trabaho. Pupuntahan namin ngayon eh. Paano yung pag-aaral mo? She's not here. Nasaan siya? May pinuntahan, may kinausap. I don't know. Ba't di ko malaman kung saan? Joaquin, you wouldn't want to know. And besides, I have a lot of things to do, so please, if you don't mind, I have to go. Hindi ko nga alam eh. Pero hindi pa naman sigurado yung kasi mag-a-apply pa lang ako eh, di ba? Teka muna, itong sinasabi mong surpresa tungkol kay Santi, ano ba yon? Ako, Nay. Dumating ni nanay ni Santi. Super yaman! Nakatira na sila sa condominium, di ba? Naku, nanay, ang yaman-yaman talaga. Yaman mo na, Santi, ah. Totoo, Santi? Super yaman, nanay. Super! Yaman. Libre, ah. Bakit? Wala. Laki pala ng bahay ng San Victores, no? Ay, naku, mayaman talaga yung mga yan. Swerte ni Antonina. Biro mo magiging kanya lahat to. Kakainggit. Parang fairy tale yung buhay niya. Bakit? Alam mo, parang nakita ko na tong bahay na to eh. Parang nakapunta na ako dito. Ay, naku. Paano mangyayari yun? Halika na, pumasok na tayo. Hinihintay ka na ni Doña Dolores. Ha? Halika na. Hello, Red. Yeah, I'll just buy a gift and I'll be home soon. Okay, bye. Isabela! Ay, senyora! Oo. Naku, alam ba? Ang dalas ka ikwento sa akin ni Rodolfo. Kaya sabi ko sa kanya, dalhin ka nga rito. Nakita na po tayo eh. Yung nag-waitress po ako sa party nyo. Tsaka, libre niyo po ako ng makeup sa mall. Oo, natatandaan ko yung ang liit ng daigdigan. At madalas tayo magkita. Ang galing-galing nga po eh. O ano, sinabi na ba sa'yo ni Rodolfo yung alok ko sa'yo? Opo, senyora. Payag ka naman, okay sa'yo. Opo, excited na po ako. Ah, ganun. Naku, magaling Lola. naman. Ah, Antonina. Bakit po, Lola? Alika.
ipakikilala ko sa'yo. Ito si Isabela. Siya magiging assistant mo.